Kabanata 4151. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Cliff. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Natigilan si Zorla. Alam niyang hindi na babalik ang kanyang asawa upang bisitahin ang mga libingan ng kanyang mga ninuno, ngunit hindi niya alam na dahil iyon sa ganito. Simple lang. Ikaw ay isang malakas na tao, ngunit iyon lang ang naruroon. Hindi ko maramdaman ang swerte ng iyong mga ninuno na pinoprotektahan ka. Kung hindi dahil sa lakas ng loob mo, ilang beses ka nang namatay. Pag-isipan mo ito, marami kang naranasan na malapit ng kamatayan mula nang ipanganak ang iyong anak, hindi ba? Nagulat si Cliff matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Kahanga-hanga ka talaga. Hindi ka takatakang ganoon kataas ang tingin ni CEO Ruiz sa iyo, bulalas ni Cliff. Tama ka, ilang beses na akong nakatakas sa kamatayan. Nasasaktan ako ng husto sa bawat pagkakataon, ngunit kinaya ko para mabuhay. Sabi nga, hindi ba't swerte lang ako? Ang mga nakaligtas sa isang sakuna ay magkakaroon ng magandang kapalaran, hindi ba? Bahagyang ngumiti si Harvey bilang tugon. Hindi ko alam ang tungkol dyan, pero alam ko na ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ka pinuprotektahan ay dahil wala kang tagapagmana. Iminumungkahi ko na gumawa ka ng iyong sariling anak kapag maaari. Hindi mahalaga ang kasarian. Sa ganoong paraan, malamang na okay ka na sa susunod na bisitahin mo ang iyong mga ninuno. Magkakaroon ka rin ng mag-aalaga sa iyo kapag pumasa ka. Nagyelo ang buong kwarto. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zorla at napasigaw siya. Ano bang pinagsasabi mo, bastard ka? Puputukan ko yang bibig mo. Aalis na tayo, Cliff. Siya ay isang manloloko lamang. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maniwala sa mga sinasabi niya. Mabilis niyang sinubukang hilahin ang asawa palabas ng kwarto. Tumahimik ka. Tinabi ni Cliff si Zorla, saka tumingin kay Harvey with a mystified expression. Sinasabi mo bang wala akong tagapagmana? Hindi ko ba anak si Idris? Casual na humigop ng tsa si Harvey. Ganyan ang itsura, base sa itsura mo. Siyempre, alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Dahil ang teknolohiyang medikal ay makabago na, bakit hindi ka magpa-DNA test kay Idris para malaman iyon? Binigyan ni Kellan si Cliff ng kakaibang ngiti. Hindi nagsisinungaling si Sir York, Cliff. Alam na niya lahat ng nakaraan mo. Ano ang dapat niyang pagsisinungalingan? Dapat kang pumunta sa ospital. Ang mga nasasakupan ni Kellan ay may kakaibang itsura din sa kanilang mga mukha. Gaano man kahusay ang isang tao ay maaaring maghanap buhay para sa kanyang sarili, ito ang magiging pinakamalungkot na bagay para sa kanya upang malaman na ang kanyang anak ay hindi sa kanya. Kinikit ni Cliff ang kanyang mga mata, at tumangala siya sa isang malamig na liwanag na nakasisilaw. Nakakamatay na hangarin ang lumabas sa kanyang katawan dahil doon sa sandaling iyon. Thud! Napaluhod si Zorla sa harap mismo ni Cliff, nakaluhod sa lupa. Makinig ka sa akin, Cliff. Si Idris ay sa iyo. Hindi mo hahayaang sirain ng isang tagalabas ang relasyon mo sa iyong anak ng ganito. Bang! Pinagulong ni Cliff si Zorla sa lupa, at natisod sa kwarto. Tinitigan ng masama ni Zorla si Harvey bago desperadong hinabol ang asawa. Si Kellan ay nanginginig. Tulad ng inaasahan, papatayin ni Sir York ang mga tao gamit ang mga salita. Alas 9 ng gabi, umalis si Harvey sa San Francisco Clubhouse pagkatapos kumain. Pagkatapos, tumungo siya at bumalik sa villa ng pamilya Zimmer. Matapos magtrabaho ng isang buong araw, ayaw niyang makabangga si Lillian at makipag-away muli dito. Kaya, siya, bumalik sa kanyang silid ng tahimik hanggat maaari. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, narinig niya ang isang hingal na nagmumula sa silid ni Mandy. Nagulat na itinulak ni Harvey ang pinto para makita ang nangyari sa loob. Kaagad, isang nakakapreskong pabango ang umalangaw-ngaw. Kakalabos lang siguro ni Mandy sa shower. Isang tuwalya na kasing puti ng nyebe ang nakatikip lamang sa mahahalagang bahagi ng katawan niya, na nagpapakita ng isang pares ng mga payat na binti. Naningkit ang mga mata ni Harvey sa nakita. Marami na siyang nakitang magagandang babae, at bawat isa sa kanila ay kakaiba sa kanilang sariling paraan.
Gayunpaman, si Mandy pa rin ang tanging nakakapagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ramdam na ramdam niya ang pag-init ng kanyang hininga sa mga sandaling ito. Mabilis niyang kinalma ang sarili at mabilis na umiwas ng tingin. Bumalik ka na. Likas na umatras si Mandy, ngunit nakahinga siya ng maluwag matapos mapagtantong si Harvey iyon. Ngayon lang kita narinig na sumigaw. Ayos ka lang ba? Tahimik na tanong ni Harvey. Ayos lang ako. Naipit ko lang ang daliri ko, sagot ni Mandy. Hayaan mo akong tulungan ka. Natigilan si Mandy, pagkatapos tumanggaw siya na may matingkad na pulang mukha. Umupo si Mandy sa kanyang kama, at saka iniunat ang kanyang binti sa harap ni Harvey. Nahihiyang lumuhad si Harvey sa harapan niya habang hawak ang binti niya. Makinis at malasutla ang binti ni Mandy, na nagpapatibok ng kanyang puso. Ito ang tinatawag ng mga tao na milky skin. Likas na inilipat ni Harvey ang kanyang mga kamay sa binti ni Mandy. Kumunat ang noo ni Mandy. Hindi mo ba ako dapat imasahe? Bakit mo ako hinahawakan ng todo? Hamalakhak si Harvey. Hindi mo alam ito, honey, ngunit ito ay isang kilalang massage freak. Mas gaganda ang pakiramdam mo kapag nagsimula ang dugo na mas mahusay ang daloy. Pagkatapos ay inilipat ni Harvey ang ilan sa kanyang lakas upang maibsan ang daliri ng paa ni Mandy, na sumikip at damaloy ang dugo. Nakaramdam siya ng mainit na pakiramdam sa kanyang payat na binti, at inaantok na siya para maniwala sa mga sinabi ni Harvey. Tama, late ka na umuwi. Okay na ba ang lahat? Hindi naman pinahirapan ka ni Idris, di ba? Nang medyo lumalandi na ang hangin ay huminga ng malalim si Mandy at iniba ang usapan. Nag-aalala siya na lalamunan siya ng buo kung magpapatuloy ito. Okay lang ako. Bahagyang ngumiti si Harvey habang minamasahe niya si Mandy. Si Kellan, ang Evergreen Capital Group ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Hindi lamang nila inilibing ang mga sama ng loob, ang chairman ng Evergreen Capital Group ay humingi pa ng paumanhin sa akin ng personal. Mabuti iyan. Nag-aalalang ekspresyon ang ipinakita ni Mandy sa kanya. Sabi nga, iba ang Golden Sands sa ibang lugar. Ang kasaysayan dito ay hindi isang biro lamang. Ang tubig dito ay napakalalim. Si Kellan ang mukha lang ng organisasyon niya. Sa katotohanan, may mas makapangyarihang mga tao na sumusuporta sa kanya sa likod ng mga eksena. Ito ang tanging dahilan kung bakit sumuko sa iyo ang Evergreen Capital Group. Malaking pabor ang utang mo kay Kellan sa pagkakataong ito. Hindi maganda ang magtatapos kung may susunod pa. Nandito tayo para gumawa ng aktwal na negosyo. Mas maganda kung layuan mo ang mga taong ganyan. Naturally, hindi rin tanga si Mandy. Matapos maranasan ang napakaraming bagay sa lungsod, lubos niyang naunawaan na ang pagiging masyadong malapit kay Kellan ay maglalaro ng apoy lamang. Kaya, nag-aalala siyang mabenta si Harvey anumang minuto. Isang maliit na ngiti ang binigay ni Harvey sa kanya. Mabuti naman. Iniligtas ko ang kanyang buhay, kaya siya ang may utang sa akin. Mabilis na iniba ni Harvey ang usapan. Tama, bakit may problema sa pondo ng iyong sangay ngayon? Bakit hindi mo sinabi sa akin in the first place? Talagang naiintindihan ni Harvey ang sitwasyon. Ang ika-9 na sangay ay walang problema sa mga pondo nito. Gayunpaman, ang pagbangon ni Mandy ay medyo hindi kasiya siya para sa mga matatanda ng pamilya Jean. Tahimik silang naghahatak ng mga string sa pamilya, at inilipat ang mga pondo ng ika-9 na sangay sa malayo. Medyo naghirap ang branch pagkatapos noon. Sinubukan ni Mandy ang kanyang makakaya upang ayusin ang lahat, ngunit wala pa ring paraan upang balansehin ang lahat. Pagkatapos niyang pumunta sa Golden Sands para kunin ang gulo ng pamilya Jean, mas naging pressure ang sitwasyon, kaysa sa nararapat. Si Mandy ay dumalo sa mga kaganapan sa buong lugar. Binigyan pa niya ang bangko ng dobleng interes, ngunit siya pa rin ay hindi kayang umubo ng $300 milyong sa oras. Iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Sabihin mo sa akin. Tiningnan siya ni Mandy ng kakaiba. Ano ang punto? Alam kong may kakayahan ka, ngunit walang ordinaryong tao ang makakapaglabas ng ganoon kalaking pera sa ganoong kaikling panahon.
Higit sa lahat, wala kang mapapala sa pagsali sa iyong sarili sa pamilya Jean. May iba pang hindi sinabi si Mandy. Nagkaroon siya ng kasunduan sa mas mataas sa pamilyang Jean. Kung humingi siya ng pera kay Harvey, masisira niya ang deal. Ang tubig ng pamilya ay napakalalim din. Sinabi ni Harvey na gagawin niya siyang head ng buong pamilya. At gayon paman, ayaw niyang madamay siya. Ito ay masyadong mapanganib pagkatapos ng lahat. Matapos makita ang mahigpit na tingin ni Mandy, nagpakawala ng buntong hininga si Harvey at hindi niya inilabas ang kanyang black card. Masyado niyang naintindihan si Mandy. Hindi niya tatanggapin ang pera, anuman ang mangyari. Maaari lamang niyang lutisin ang problema sa ibang paraan. Tama, dahil nandito ka, hindi ka na dapat umikot. Tulungan mo ako sa aking kumpanya, sabi ni Mandy pagkatapos isipin ang sitwasyon. Tumango si Harvey. Oo naman. Ayusin mo na lang na magtrabaho ako bilang security guard. Alam kong gusto mo ang aking personal na kalayaan. Napabuntong hininga si Mandy matapos makita ang seryosong tingin ni Harvey. Hindi niya masabi kung ano ang nangyari sa kanya. Siya ay isang may kakayahang tao, ngunit bakit siya ay nagpapakita ng kanyang katamaran sa lahat ng oras? Kung hindi ito ang kaso, tinanggap na siya ng aking ina sa ngayon. Hindi napigilan ni Mandy na magpakawala ng mapait na tawa matapos isipin ang alitan nina Harvey at Lillian. Whatever, tapos na akong mag-isip tungkol dito. Nakakasakit ng ulo ko. Isang nakaka-relax na pakiramdam ang pumasok sa kanyang isipan, at iniunat niya ang kanyang katawan. Napapagod na ako. Tama. Si Gabriel ay magpapakain sa buong pamilya bukas. Partikular niyang hiniling na sumali ka. Huwag kang pumunta kahit saan. Oh, tumango si Harvey bago siya inihiga sa kama. Without giving her a chance to react, hinaplos niya ang noo niya at hinayla ang kumot sa kanya bago tumalikod para umalis. Matapos makitang lumabas ng kwarto si Harvey ng mag-isa, si Mandy na medyo inaantok kanina ay nagmulat ng mata. Bakas sa kanya ang hiya at galit. Emph! Ang tanga! How dare you! Binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang umiwas. Nontog si Harvey pagkalabas niya ng kwarto. Nang babalik na sana siya sa loob, biglang lumagapak ang pinto pasarado sa harap niya. Kinaumagahan, bumangon si Harvey mula sa hindi magandang pagkakatulog at kinaladkad ni Mandy papasok sa kotse. Nagsimula siyang magreklamo tungkol kay Harvey nang makapasok ang dalawa. Napag-usapan na nila ang tungkol sa pagpapakain ni Gabriel sa pamilya noong nakaraang araw. Gayunpaman, si Harvey ay nagising pa rin ng huli. Nakakuha si Harvey ng karagdagang impormasyon tungkol sa sitwasyon pagkatapos makapasok sa loob ng kotse. Maswerte si Gabriel na namamahala sa isang multi-milyong dolyar na proyekto. Safe to say, tumaas ang status niya dahil dito. Ang kanyang kapatid na babae, si Baylor Lee, ay napakahusay din sa kanyang trabaho. Safe to say, isa itong malaking pagpapala sa kanyang pamilya. Nais ding pumunta nina Lillian at Simon, ngunit hiniling nila kay Mandy na pumunta sa kanilang kahalili dahil mayroon silang mga bagay na dapat asikasuhin. After hearing na darating si Mandy, gusto ni Gabriel na sumama din si Harvey, with the excuse that, gusto niyang bigyan ng gabay si Harvey. Gayunpaman, alam na alam ni Harvey na hindi ganoon kabait si Gabriel. Pero wala siyang pakialam, dahil iginiit ni Mandy, wala siyang pakialam na sumunod. 12:00 ng tanghali, nagpakita sina Harvey at Mandy sa pangalawang kwarto ng Red Pavilion. Ang kwarto ay lubhang maluho, na may 5 malalaking mesa sa loob para magkasya ang 50 tao. Sinasabi na ang pinakamababang paggastos ng bawat lamesa ay hindi bababa sa $1,400. Ligtas na sabihin, walang pinipigilan si Gabriel. Napuno ng mga tao ang mga mesa. Bawat isa sa kanila ay may nagniningning na enerhiya ng mga nangungunang elite. Tahimik na ipinaliwanag ni Mandy kay Harvey na lahat sila ay mula sa pamilya Lee. Ang pamilyang Lee ay isang third-rate na pamilya lamang, ngunit marami sila. Kasama ang katotohanan na sila ay mga lokal ng lungsod, naniniwala sila na sila ay may napakalawak na katayuan at tumingin pababa sa lahat ng hindi nila ginusto.
Hindi man lang namalayan ng mga taong ito na naroon na sina Mandy at Harvey. Ang mga magulang ni Gabriel ang nag-host sa lugar. Tumanggaw siya na may pagmamalaki nang makita si Harvey, saka tinuro sa pasukan. Sabi nito, na nagningning ang mga mata ng kanyang mga magulang nang makita nila si Mandy, at ngumiti sila ng husto. Tuluyan nang hindi pinansin ni Avery at Baylor si Harvey nang batiin nila si Mandy. Walang pakialam si Harvey, at kinaladkad si Mandy sa upuan malapit sa entrance. Agad na nagdilim ang mga mukha ng pamilya Lee, at naghanda na sila ng upuan para kay Mandy sa main table. Noong una, binalak nilang paghiwalayin si Harvey at paupuin siya sa pasukan. Pero bago pa sila makapagsalita ay nakuha na ni Harvey si Mandy. Hindi napigilan ni Mandy ang mapangiti matapos hilahin sa kanyang upuan. Grabe ka naman, alam mo yun. Hindi mo ba nakikitang iniimbitahan nila ako sa main table? Sa tingin ba nila kaya nila akong ilayo sa asawa ko? Bakit ko sila bibigyan ng pagkakataon sa simula pa lang? Ganti ni Harvey. Si Gabriel ay nananaginip. Nagulat si Mandy, at sumimangot ang mga labi niya nang maalala ang pakikitungo sa kanya ni Gabriel. Siya ay palaging naniniwala na si Gabriel ay may lihim na motibo upang kumapit kay Lillian. Ngunit hindi niya akalain na darating din ito para sa kanya, sa kabila ng katotohanan na siya ay may asawa na. Paano ito posible? Habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon, tumayo ang matikas na ina ni Gabriel. Isang mahinang ubo ang pinakawalan ng babae bago nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon. Lahat, nagtagumpay si Gabriel na mamahala sa isang malaking proyekto para sa Evergreen Capital Group, na nagkakahalaga ng $15 milyon. Si Baylor ay naging direktor din ng Eclipse Studios. Pareho silang darating sa mundong ito. Kabanata 4155. Siyempre, hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang lahat ng nakaupo rito. Kami ng aking asawa ay nag-host ng kaganapang ito, partikular na magpasalamat sa inyong lahat. Matuwid ang mukha ng ama habang tumatayo. Mangyaring kumain ng busog ngayon, ang lahat. Bulalas niya pagkatapos tumawa ng malakas. Sabihin niyo lang kung may kailangan kayo. Mayroon kaming 1982 Rieslangs hanggat gusto niyo. Mayabang ding tumayo si Gabriel. Ama, inay, lahat. Salamat sa lahat ng pumunta para sa akin. Hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko. Narito ang isang toast. Casual niyang nilagok ang isang baso ng alak. Napaka-talented niyo ni Baylor. Huwag mo kaming kakalimutan kapag tumaas na kayong dalawa. Tama, nakatutuwang magkaroon ng napakagandang tagumpay sa murang edad. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makakakuha ng isang proyekto mula sa Evergreen Capital Group, pagkatapos ng lahat. Ang Eclipse Studios ay binaback up din ng pamilya Patel. Kahanga-hanga si Baylor na makisama sa kanila. Napakahusay na mga tao sa aming pamilya. Napuno ng paghanga ang mga kamag-anak nang tumingin sila kina Gabriel at Baylor. Ang tiyuhin na may pinakamataas na seniority ay hamampas sa mesa bago bumulalas ng buong pagmamalaki, napakahusay na bata. Si Gabriel dito, ang aming pamilya ay maaari lamang mapabuti. Habang marami ang nagpaulan sa kanya ng papuri at simpered sa kanya, Gabriel burst out laughing. Masyado kayong mabait. Gaano man kami katangi-tangi ng kapatid ko, hindi nagbabago na kami ay mula sa pamilya Lee. Magagantihan natin ang pamilya. Itinaas ni Baylor ang kanyang mukha, na puno ng napakagandang makeup. Sabihin mo lang sa amin kung may kailangan ka sa hinaharap. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para tumulong, tuwang-tuwa ang mga kamag-anak nila. Walang nakakaalam kung matutupad ba talaga ng magkapatid ang kanilang pangako sa hinaharap. Ngunit sila ay natutuwa lang nang marinig ang mga salitang iyon. Ang kanilang mga magulang ay napuno ng hindi masabi na pagmamalaki habang tinitingnan nila ang kanilang mga anak. Si Gabriel at Baylor ay napakahusay pagkatapos ng lahat. Mandy, nang ang karamihan ay masigasig, si Avery, na nanatiling tahimik sa buong oras, ay biglang naningkit siya ng mata habang nakatitig kay Harvey. Hindi naman sa gusto kong pahirapan ka, Mandy. Magkapatid kayo ni Gabriel, ha?
Ang tingin sa kanya ng iyong mga magulang bilang tunay nilang anak, kung tutusin. Tingnan mo siya, pagkatapos ay tumingin kay Harvey dito. Matanda lang si Gabriel ng ilang taon, hindi siya tycoon, pero dapat mong maunawaan kung gaano siya kahanga-hanga para makakuha ng proyekto mula sa Evergreen Capital Group. Hindi lang walang nagawa ang live-in mong asawa, sinusubukan pa rin niyang kumapit sa iyo para sa pagkain ngayon. It's not that I want to insult you or anything, talaga. Si Avery ay may malalim na pagtingin sa kanyang mukha. Hindi mo dapat tinatanggap ang walang kwentang karumihan sa iyong pamilya, kahit na maging asawa ka ng iba. Kung hindi, ang buong pamilya Lee ay mapapahiya para sa iyo. Hey, napangisi si Gabriel. Hindi mo masasabi yan, Avery. Hindi mo masisisi si Harvey sa lahat ng ito. Sigurado akong ginawa niya ang kanyang makakaya. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Gabriel. Ang sabi, ang isang tao na may limitadong kakayahan ay hindi talaga kayang gawin iyon. Kung hindi siya makakapit kay Mandy dito ngayon, di ba? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mandy Zimmer. Magsasalita na sana siya nang pigilan siya ni Harvey York. Pumunta siya dito para tingnan kung ano ang inihanda ni Gabriel Lee para sa kanya. It would be quite rude to stop him when the show just started. Tumingin ang mga magulang ni Gabriel na may masamang tingin. Ito ang live-in na manugang na sinisira ang lahat. Magkakaroon sana ng pangalawang asawa ang anak ko kung hindi dahil sa kanya. Sa kanya rin sana ang mga ari-arian ng pamilya Zimmer. Oh, hindi ba ito ang maalamat na live-in na manugang ng pamilya Zimmer? Mukhang normal lang siya sa akin. Baka tanga talaga siya o ano. Kung hindi yun ang kaso, hindi siya bumili ng ilang labanos para lamang ibigay ito sa kanyang mga in-laws. How dare he claim na peke ang regalo ni Gabriel? Sino siya sa tingin niya? Narcissist. Dumi obviously, ipinagmalaki na ni Gabriel ang buong sitwasyon para lang mas lalong magpaliyab. Malinaw na hindi mag-abala si Avery Foster na linawin ang insidente dahil siya ay nasa panig ni Gabriel. Napakunot ang noo ni Mandy matapos marinig ang mga katagang iyon. Hindi niya inaasahan na magiging ganito si Gabriel kawalang hiya. Hindi ganyan ang nangyari. Tama na. Ang mga tao ay dapat man lang magkaroon ng kamalayan sa sarili. Hindi mo makukuha ang lahat ng gusto mo. Ang tiyuhin ay tila nagsalita mula sa kanyang sariling karanasan. Kung ako sa iyo, iniwan ko na ang pamilya Zimmer ngayon at ipaglaban ang sarili ko. Hindi bababa sa ito ay mas mahusay kaysa sa pagiging ilang live-in-in-law. Magagalit ang iyong mga ninuno kapag nalaman nila ang tungkol dito. Napangiti si Harvey. Patas na punto. Tiyak na nagsasalita ka mula sa karanasan. Ikaw, galit na galit ang tiyuhin na nasa bingit ng pag-ubo ng dugo. Lahat ng mga kamag-anak ay nanlilisik kay Harvey dahil sa kawalan ng kasiyahan. Ano ang sinasabi ng lalaking ito? How dare he just expose uncle like that? Sinamaan ng tingin ni Baylor Lee si Harvey. How dare he speak to uncle like that? Ano bang karapatan niya? Hindi naman masama ang mungkahi ni Uncle Baylor. Dapat mong tanungin kung ang iyong kumpanya ay nangangailangan ng isa pang janitor o isang bagay. Hayaan natin siyang magkaroon ng trabaho, para sa kapakanan ni Mandy. Lalaban man lang siya para sa sarili niya sa halip na panatilihin siya sa lahat ng oras. Nagpakita ng matuwid na tingin si Avery habang patuloy na kinukutya si Harvey. Ano bang pinagsasabi mo, Avery? Ang ina ni Gabriel ay nagpakita ng mapanghamak na ekspresyon. Ang kumpanya ni Baylor ay nasa ilalim ng pangalan ng pamilyang Patel. Hindi mo alam ito, ngunit ang boss ng Eclipse Studios ay si Kyrie Patel mismo. Ang ginang ng pamilya Patel. Kahit isang gatekeeper doon ay kailangang magkaroon ng bachelor's degree. Hindi lang sila kukuha ng kahit sinong random na tao. Pabayaan mo ang isang walang kwentang manugang na tulad niya. Tama ang nanay ko. Bakas sa mukha ni Baylor ang pagmamalaki. Nasa likod ng pamilya Patel ang Eclipse Studios. Ito ay isang malakas na kumpanya na nakalista bilang isa sa nangungunang 10 industriya ng pelikula ng Country Age. Mapapahiya ako kapag nakakuha ako ng random na dumi. Kung iyon ang kaso, walang sino man ang gag-alang ng aking awtoridad.
Alam na alam ni Baylor kung paano ipahiya ang isang talunan tulad ni Harvey. Ang kanyang layunin ay upang yerokan ang lahat sa ibabaw niya at makita kung gaano siya handa na magpakitang gilas. Magiging generous ako kung ganoon. Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon si Gabriel. Kailangan ko ng mas maraming tao na maglipat ng mga brick para sa aking proyekto. Maaari akong mag-alok sa iyo ng $1,000 buwan-buwan. Paano ang tunog na iyon? Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ni Avery Foster. Dapat nagpapasalamat ka na sa bayaw mo ngayon. Hindi ka makakakuha ng trabaho kung wala ang tulong niya. Napangiti si Harvey York. Gusto mo ba talagang magbuhat ako ng mga brick para sa iyo? Sigurado ka bang hindi ka magsisisi sa desisyon mo? Sa tingin mo ba kaya mo na lang siyang i-disrespect ng ganyan? Ikaw. Nang magsasalita na sana si Avery, kasabay ng tunog ng malakas na kalabog ay agad na bumukas ang pinto. Nanginginig ang tasa sa kamay ni Harvey bago siya tumingala sa direksyon. May ilang mabangis na lalaki na nakasando ang pumasok sa loob. Nangunguna sa grupo ang isang lalaking may mahabang buhok na kumagat sa tabako. Labas na lahat, kinukuha namin ang kwarto, malamig niyang bulalas, na nakapikit sa pamilya Lee. Nasa tuktok na si Gabriel Lee. Hindi siya papayag na mapunta sa ganitong kawalang galang sa sandaling ito. Hinampas niya ang mesa habang amoy alak ang buo niyang katawan. Anong sinasabi mo? Hindi pa kami tapos kumain dito. Pupunta dito ang chairman ng Evergreen Capital Group. Sinasabi mo ba sa akin na gusto mong sumalungat sa kanya? Ang lalaking may tabako ay nagpakita ng masamang tingin habang nakatitig kay Gabriel. Ang chairman ng Evergreen Capital Group, si Cliff Sabon mismo. Halos naging matino si Gabriel matapos marinig ang pamagat. Agad na nawala ang galit sa kanya. Mabilis na sumuko ang karamihan na nakaramdam ng hinanakit. Alam nilang lahat na hindi sila makakalaban ni Cliff. Well, nagpakita ng awkward na ekspresyon sa mukha si Gabriel. Lumingon siya at binigyan ng ilang tingin ang kanyang mga kamag-anak. Dapat tapos na tayo ngayon, di ba? Sabi niya na may nauutol na tono. Maganda ang pakikitungo sa akin ni CEO Sabon. Kung tutusin, binigyan niya ako ng napakalaking proyektong gagawin. Ibigay na lang natin sa kanya ang kwarto kung gusto niya. Mapapadali ang mga bagay para sa atin kung gagawin natin ang pareho sa kanya, tama. Mabilis na binitawan ni Gabriel ang sarili para pigilan ang sarili na mapahiya. Mabilis ding tumanggo ang kanyang ina. Tama iyan. Kailangan nating ipakita sa kanya ang paggalang. Negosyante si CEO Sabon. Ang kanyang pagkain ay maaaring mga hulugan ng milyon-milyong dolyar na halaga ng mga deal. Hindi natin kailangang kumain dito. Agad namang napatayo ang mga kamag-anak matapos marinig ang mga salitang iyon. Lahat sila ay yumuko na may matuwid na tingin sa kanilang mga mukha. Ang mga lalaking nakatayo sa harap ng pasukan ay humagalpak ng tawa matapos makakita ng napakalungkot na tanawin. Marami na silang nakitang walang kwentang karumihan sa kanilang buhay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ilang sumubok nito at mahirap magpanggap na sila ay talagang mga taong may kakayahan. Wala pa ang mga ulam natin, Gabriel. Aalis na tayo. Inangat ni Harvey ang ulo at sumulyap sa entrance. Nagbigay ako ng $300 para lang makarating dito. Hindi ako pwedeng umalis nang hindi kumakain ng pagkain. Someone like Cliff is enough to scare you people off like that. Hindi ba ito ang ikatlong antas ng pamilya ng Golden Sands? Mukhang hindi naman kayo kahanga-hanga. Tapos, tinuro ni Harvey yung cup of tea sa harap niya. Dalhin mo si Cliff dito para humingi ng tawad ngayon din. Sabi niya sa mga mabangis na lalaki. Hindi mo ba nakikita na umiinom ako ng tsaa? Sa tingin mo ba wala ako dito o ano? Natigilan ang mga mabangis na lalaki matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi nila napigil ang buksan ng kanilang mga tenga, sa pag-aakalang may narinig silang mali. Sa isip-isip nila, halatang tulala si Harvey at this very moment. Si Gabriel at ang iba ay lubos na nagulat din. Anong sinasabi mo? Bulalas ni Gabriel na may malungkot na mukha. Since kailan pa nagkaroon ng karapatan ng isang tulad mo na sabihin yan? Ito ang party ng pamilya ko.
Aalis tayo kung sasabihin ko. Mamatay ka lang mag-isa kung gusto mo, pero huwag mong i-drag ang iba dito. Pagkatapos, tuloy-tuloy siyang yumuko sa harap ng mga mabangis na lalaki. He's just a live-in son-in-law, lahat. Hindi siya nag-iisip bago magsalita. Huwag mo na lang siyang pansinin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ipinakita ni Baylor Lee ang isang mapagmataas na ekspresyon nang bumulalas siya, magpaumanhin ngayon din. Ito ay isang utos. Lumuhad ka habang ginagawa mo ito. Kung hindi, kung gayon ay huwag mo nang isipin na makakuha ng iyong mapahamak na trabaho sa pagbubuhat ng mga brick. Mamamatay ka sa gutom. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey York ang magkapatid at kalmadong inilipat ang tingin sa mga mabangis na lalaki. Dalhin mo si Cliff Saban dito sa loob ng 3 minuto. Diba, sinabi ko. Mabuti pang sabihin mo sa kanya na magmadali. Kung huli siya, walang paghingi ng tawad ang makakaayos nito. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang mga mukha ni Gabriel Lee at ng iba pa ay kasing putla ng mga multo. Halatang hila-hila sila ni Harvey para hamunin si Cliff ng ganyan. Gusto ba ng lalaking ito na mamatay tayong lahat? Sino ka ba talaga? How dare you tell us that? Nagpakita ng malamig na titig ang mahabang buhok na lalaki. May death wish ka o ano? Dudurugan niya lang sana si Harvey. Nang may lumakad na lalaking nakabalot ng benda. Ang lalaki ay ang parehong tao na may isang mohawk na sinipa sa San Francisco Clubhouse. Likas siyang nanginginig na may nakakatakot na tingin matapos makita ang mukha ni Harvey. Mabilis niyang bulong sa lalaking mahaba ang buhok. Pinalipad siya ni Harvey sa isang sipa. Nabali ang mga paa ni Idris Saban dahil sa kanya. Maging ang ugali ni Kellan Ruiz ay ganap na nagbago sa kanyang harapan. Talagang hindi normal ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Matapos marinig ang pagpapakilala ng lalaking mohawk, ang mahabang buhok na lalaki ay nagpakita ng sobrang nakakakilabot na ekspresyon bago umalis kasama ang iba. Patay ka na, Harvey. Itinuro ni Gabriel si Harvey na may mapait na ekspresyon. Kailangan mong pasanin ang responsibilidad kung may mangyari. Huwag mo kaming hilahin pababa kasama mo. Malamig ding tinitigan ng mga kamag-anak si Harvey. May gustong sabihin si Mandy Zimmer ngunit nanatiling tahimik matapos makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey. Dito, CEO Saban. Maririnig ang mga yabag ng paa sa labas. Kahabag-habag ang itsura ni Cliff nang magpakita siya kasama ang 100 lalaki. Lalong pumuti ang buhok niya simula noong nakaraang araw. Tumayo si Gabriel at ang kanyang buong pamilya na nakabara sa lalamunan ng kanilang mga puso. Hindi namin kilala ang lalaking ito, CEO Saban. Agad namang nagdeklara si Gabriel na ihiwalay ang sarili kay Harvey. Pwede mo na lang siyang isettle ang scores. Patayin mo siya kung gusto mo. Magiging maayos ito hanggat maaari mong paginhawahin ang iyong sarili. Hindi man lang nilingon ni Cliff ang iba. Mabilis siyang naglakad patungo kay Harvey na may paggalang na yumuko at nakakatakot na ekspresyon. Sir York, pasensya na po. Sorry talaga. Nagkamali ako. Walang alam ang mga nasasakupan ko. Babayaran ko sila sa pang-iistorbo sa iyo. Bubuhusan pa kita ng tsaa. Patawarin mo ako. Pagkatapos, magalang niyang ibinuhos ang isang tasa ng tsaa bago iniabot kay Harvey. Dapat maturuan ka ng leksyon sa puntong ito, mahinahong sabi ni Harvey nang kunin niya ang tasa. Ikaw mismo ang chairman, hindi ka man lang makapag-isip ng maayos. Sa palagay mo ba ay kahanga-hanga ka para sa pagsasamantala sa mga tao sa pangkalahatan? Agad na nalaglag ang panga ni Gabriel at ng kanyang pamilya. Hindi sila makapaniwala na talagang naglakas loob si Harvey na kausapin si Cliff sa ganoong paraan. Ang tanawin sa harap nila ay nagpabagsak sa kanila. Tama ka, panay ang tango ni Cliff na parang bata sa school. Dapat tinuruan ako ng leksyon. Hindi ako nag-isip. Ipakita mo sa akin ang iyong gabay. Sisiguraduhin kong magbabago hanggat maaari. Maya-maya pa ay ikanaway niya ang kanyang kamay bago humakbang pasulong ang mga mabangis na lalaki sa kanyang likuran.
Paumanhin, Sir York. Bulalas nila bago yumuko sa harap ni Harvey. Natahimik ang kwarto. Sa isang iglap ay nagdilim ang mukha ni Baylor at ng iba pa. Masasabi ng lahat na si Cliff ay taos-pusong humihingi ng tawad, hindi lamang sinusubukang palampasin ang paksa. Ang buong pamilya ay nakaramdam ng pagsabog na parang bomba. Anong karapatan niya? Ano ang karapatan ng isang live-in na manugang na humingi ng tawad ang isang chairman? Lahat ba tayo ay nananaginip? Hindi pinansin ni Harvey York ang pamilya Lee habang sila ay lubos na nabigla. Hayaan mo na itong lumipas sa oras na ito. Maraming salamat, Senior York. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Cliff Saban bago siya magalang na tumingin kay Harvey. Masyado bang busy din ang numero ng iyong telepono? Mayroon akong iba pang mga bagay na kailangan ko ng iyong gabay sa ibang pagkakataon. Napangiti si Harvey habang casual na sinusulat ang kanyang numero sa isang piraso ng tisyo bago ito inihagi sa harap ni Cliff. Salamat. Salamat po. Bago tumingin sa pamilya Lee, itinago ni Cliff ang tisyo na parang yaman. Paumanhin sa abala sa iyo, lahat. Sa akin ang pagkain na ito. Yumuko ang kanyang mga nasasakupan na may respeto ngunit takot na takot sa kanilang mga mukha. Ikan-away ni Harvey ang kanyang kamay. Umalis ka na rito. Ang kanyang casual na ugali ay tila si Cliff at ang iba pa ay kanyang mga alipors. Hindi ito matanggap ng pamilya Lee. Sila ay tumingin ng lubos na tamad sa sandaling ito. Sa kabilang banda, nagpakita ng matuwid na tingin si Mandy Zimmer. I treat kita sa ibang pagkakataon. Aalis muna kami. Pagkatapos, magalang na umalis si Cliff bago kumuha ng taong magpadala ng ilang bote ng alak. Natahimik ang karamihan. Agad na nagdilim ang mukha ng mga magulang ni Gabriel Lee habang nag-iinit ang kanilang mga katawan. Tinatawag lang nila ang pangalan ni Harvey at pinapahiya siya sa pamamagitan ng pagbubuhat sa kanya ng mga brick. Ngunit ang chairman ng Evergreen Capital Group ay nagpapasaya sa kanya na parang isang hari. Magalang na iniabot ni Cliff kay Harvey ang isang tasa ng tsaa na mas masakit pa sa isang sampal sa mukha para sa kanila. Nakaramdam ng matinding sama ng loob si Gabriel matapos makita ang tanawin. Tuldok. Inayos niya ang buong kaganapan para lang mapahiya si Harvey at madagdagan ang kanyang katayuan sa puso ni Mandy. Pero sa huli, siya rin ang napahiya. Mas malala ang insidenteng ito kaysa sa nangyari sa villa ng pamilya Zimmer. Kung tutuusin, nasa harapan niya ang buong pamilya niya nang mangyari ang lahat ng ito. Tuldok. Natahimik ang buong kwarto habang naglalakad palayo si Cliff at ang iba pa. Nakaramdam ng awkward ang hangin noon. Ang buong pamilya ay nagpakita ng kakilakilabot na hitsura nang kumain sila ng kanilang pagkain. Sa wakas ay nakuha ni Mandy ang kanyang gana at nagsimulang kumagat ng ilang kagat. Sabi nga, mabait siya na hindi insultuhan ang pamilya Lee sa sandaling ito. Paano mo nagawang lokohin si Cliff, Harvey? Hindi na napigilan ni Avery ang kanyang nararamdaman. Hindi niya kayang panuurin ang kanyang asawa na kinukutya. Kahit na iba ang tingin niya sa ibang babae. May sasabihin ako sa'yo. Hindi madaling puntiryahin si Cliff. Mas mabuting bigyan mo siya ng patas na pahayag sa kanyang panloloko. Kung hindi, hindi ka lang masasaktan, pati kaming mga inosente ay hihilahin din sa tubig. Sinamaan niya ng tingin si Harvey. Hindi naman libre ang paghingi ng tawad ni Cliff. Natural, naisip ni Avery na nagawa ni Harvey na linlangan si Cliff para maging ganito kagalang. Kung hindi, hindi ito mangyayari. Walang paraan na mas magaling siya sa asawa ko. Kinakain ni Harvey ang lobster habang panay ang tango. Tama ka, aabangan ko yan. Hindi rin napigilan ng ina ni Gabriel dahil ayaw niyang makitang nahihiya ang kanyang anak ng ganyan. Ikaw, sa lahat ng tao, dapat alam mo ang iyong mga limitasyon. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng panloloko kay CEO Saban ng ganyan? Humigop ng tsaa si Harvey. Oo, syempre. Pinapalaki mo. Ngumisi si Baylor Lee. Kahit na ang relasyon mo kay CEO Saban ay hindi lang basta-basta, anong karapatan mong magpakitang gilas? Kabanata 4160. Ang Evergreen Capital Group ay gumagawa lamang ng mga basura na negosyo.
Hindi sila malinis sa simula kasama ng. Hindi exception si Cliff Saban. Anong karapatan mong magpakitang gilas kapag kaibigan mo ang ganyang lalaki? Nagbago na ang panahon. Tanging ang tapat na trabaho ang makakapagpatagal sa iyo habang buhay. Ang isang tao tulad ni Cliff ay hindi maaaring mabuhay ng matagal. Inis na pinandilatan ni Baylor Lee si Harvey York. Ang kanyang mukha na may katangi-tanging make-up ay nagpapakita ng isang mapagmataas na ekspresyon sa sandaling ito. Hindi magtatagal ang mga karumal-dumal na negosyo. Ang aming kumpanya ay ang pinakamahusay na mayroon. Ang ina ni Gabriel Lee ay tila bastos pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Tama iyan. Ang kumpanya natin ang tanging magpaparangal sa ating mga ninuno. Alam ni Gabriel na tinutulungan siya ng kanyang pamilya na kutsain si Harvey, ngunit nakaramdam pa rin siya ng matinding awkward, kahit noon pa. Ang sabi, pinilit niyang ibalik ang nararamdaman niya dahil nahihiya si Harvey sa mga oras na ito. Gawin mo ang tama, parang tinuturuan ni Baylor ng leksyon si Harvey. Kapag ikaw ay kalahating kasing galing ko, marahil ang pamilya Zimmer ay talagang bibigyan ka ng isa pang pagkakataon na maging kanilang live-in na manugang. Tapos, hindi na nagsalita si Baylor. Nagpakita siya ng kakaibang ekspresyon habang nakatingin sa labas bago dumaan ang isang grupo ng mga tao. Medyo marangal ang aura nila. Bawat isa sa kanila ay parang may suot na damit na nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. Ang taong nangunguna ay humahakbang pasulong. Malinaw na hindi siya ordinaryong lalaki. Tuluyan nang nakalimutan ni Baylor si Harvey nang tuwang-tuwa siyang naglakad papunta sa entrance. CEO Jackson. Napatingin si Harvey sa gilid bago nakita si Daryl. Nakasuot siya ng Givenchy couture suit, gaya ng dati, na may marangal na aura ng isang mayamang lalaki. Sabi nga, ang mga benda sa mukha niya ay nagmumukha siyang tanga. Matapos marinig si Baylor na nagsasalita para kay Daryl, ang mga magulang ni Gabriel ay likas na tumayo upang salubungin siya. Nagkataon lang, CEO Jackson. Hindi ko ini-expect na maabutin kita dito. Maamo at madamdaming tingin ang ipinakita ni Baylor habang nakatingin kay Daryl. Nais kong pasalamatan ka para sa iyong paggabay, ngunit wala akong mahanap na pagkakataon. Okay lang ba kung i-treat kita at ang iyong mga kaibigan sa isang Milhern? Palihim na tumango ang mga kamag-anak. Masasabi nila na maganda ang ginagawa ni Baylor sa pagkuha kay Daryl sa kanyang panig. Hindi nakakagulat na nagawa niyang umakyat ng mga ranggo ng ganoon kabilis. Oh, ikaw ito. Napatingin si Daryl sa pamilya Lee. Wala siyang balak na pumasok man lang sa loob ng kwarto. Si Daryl ay napakahusay, ngunit hindi siya maglakas loob na makipag-ugnay sa mga babae ng madalas dahil sa mga turo ni Harvey. At saka, walang kwenta ang pakikipag-ugnayan noong una. Akmang aalis na siya, napansin niya si Harvey na humihigop ng tsaa sa gilid ng kanyang mata. Nagulat siya bago siya nagpakita ng masiglang tingin. Pagkatapos, siya naglakad sa kwarto sa mataas na espiritu. Tila natuwa si Baylor nang makitang pumasok si Daryl. Salamat dito, CEO Jackson. Ama, inay, pakilala kita. Ito ang boss ng Eclipse Studios, si Daryl Jackson mismo. Ang CEO ay ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Miss Patel at ang aking mahalagang guest. Siya ay tunay na isang kilalang figure dito. Ang kanyang mga magulang ay nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Nakaramdam din ng labis na pagmamalaki si Gabriel. Pakiramdam niya ay unti-unting bumabalik ang kanyang reputasyon dahil sa kanyang ate. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang sando, handang makipagkamay kay Daryl.